O 7th day mga kababayan ng filing ng Certificate of Candidacy ng ating mga kakandidato sa pagkasenador, party list representatives, tapos mga local officials. Si DILG Secretary Ben Abalos mga kababayan, finally nag-file na rin po ng kanyang Certificate of Candidacy. Ngayon pa lang po, pakinggan natin yung kanyang mensahe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Benamin Abalos Jr. Ako po ay isang abogado. Ako ay graduate ng Ateneo Law School. At ako po ay naging konsihal. Ako ay naging alkalde ng lungsod na Mandaluyong. Well prepared po. Ang Mandaluyong po ay nung araw ay well experienced. Isa sa pinakamaliit na lungsod sa buong Metro Manila. Ang aming area ay 1,120 hectares lamang. Tatanggalin mo ang welfare bill dito na wala kaming tax. Ganun din po ang 6 hectares, 120 hectares ng wakwak, recreational, 6 hectares po ng mental hospital. Aabot po ito ng halos talagang napakaliit lang. Wala pa hong 900 hectares. Pero bagkus, maski maliit kami nangarap. At nung panahon ko po, ilang presidente ang nag-award sa amin. Inawardan kami ni President Aquino Pinoy ng Most Child Friendly. Inawardan ako noon ni Pangulong Erap sa Malacanang ng Apolinario Mabini Award dahil kami ang unang-una nagkaroon ng opisina para sa may mga kapansanan. Galing ng credentials niya po. Kami pinakamataas na Nutrition Honor Award, the highest award for nutrition. At dahil po rito, alam namin may connection na nutrition dahil kailan lamang ang Mandaluyong ang nag-number 1 sa National Achievement Test for high school. Ibig sabihin yung mga matatalinong bata. No? Sumunod po dito ang tinatawag na Seal of Good Local Governance, ang pamantayan ng mga gandang pag-govern na isang lugar. 7 taon po ito, sunod-sunod ang Mandaluyong na binigyan ng DILG. At kami pinarangalan ang United Nations Public Servants Award. Ito po ito sa Medellin, Colombia. Kami rin po ang pinarangalan ng Most Business-Friendly City in the Philippines ng Philippine Chamber of Commerce. At ng Galing Pook Award, 2 beses po ito. At time's up. Time's up. Sige po. Sorry. At tanong na po sir sa video. Okay. We go with John, inquire.net. Sir, good morning po. Sir, may we clarify, sir, are you now deemed resigned as the LG chief? Tama po yun. Kanina po, pag-file ko ho ng aking Certificate of Candidacy, deemed resigned na po ako. Sino po, sir, kapalit po ninyo? Sa ngayon po ay malamang OIC po muna ang pansamantala, pero antayin po natin ang anunsyo ng Malacanang po dito. Thank you, sir. Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Hi, Secretary. Magandang umaga po. Magandang umaga. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sa 3 taon po ninyo bilang kalihim po ng DILG, napakarami po ninyo mga accomplishment. Paglaban sa illegal na droga, pagpapalakas po sa kampanya, laban po sa krimen, paghahanap po ng mga wanted person. Marami po mga local leaders na nagsasabi, bakit daw po kagad kayo umakyat sa Senado at bakit nyo po iniwanan agad ang DILG na sana ay mas marami pa po kayong accomplishment na magagawa sa mga susunod na mga panahon. Alam mo, Michael, kanya-kanya pong kapalaran yan eh. Ano po? Ang importante lang sa akin, sa lahat na nagampanan ko, magmula mayor, magmula congressman, magmula nung COVID time, ako po ang chairman ng MMDA, napakahirap dahil kalaban mo nung COVID. Ngayon, DILG, siguro ang importante sa kwento ay maganda yung ending. Iiwan ko ang isang departamento na very cohesive, very united dahil sa totoo lang po, pinakamahirap ang DILG dahil napakalawak. Isipin mo, susupervise mo lahat ng mga governor, mayor, hanggang barangay captain, yung polisiya, yung policy building, kakapacitate mo yan, aalamin mo mga problema on the ground. At the same time, sinusupervise mo ang problema ng krimen, ng pulis, problema ng BGMP, ng congestion, problema ng mga fire truck, fire station. Pagkatapos, meron ka pang Commission on Women, on Youth, on Muslim Affairs. Meron ka pang Local Government Academy. Meron ka pang Public Safety College. Ikaw pa, chairman na Polcom.
So you have to wear so many hats. May mga araw na hindi na ako nakakatulog, no? Pero at least I would like to say, baka maubos na naman ang oras ko, all of these departments, no, high moral po sila. They're very cohesive right now, at kung sino man papalit sa akin, siguro yun ang maganda sa ending ng istorya, no? Maganda at united po, at makikita nyo naman ang performance nila bawat isa. Sir, during your time as mayor po ng Mandaluyong, binansagan po ang Mandaluyong City bilang Tiger City sa buong bansa dahil sa mabilis na pagunlad po, pagdami ng mga negosyo sa inyong pong lungsod. Paano po ninyo ito magagawa? Kasakaling kayo po ay maging senador na, paano po ninyo ito magagawa para po sa ating bansa? Well, number one, no, yun po ay inawardan sa akin ni Secretary Mar Rojas. Ito'y second most economically vibrant, kaya kami tinawag na economic tiger of the Philippines, Tiger City. At hindi lamang yun, Michael, kami lang ang kauna-unahan na lahat ng release ng tren. Binili po namin ito. At ngayon, yung mga dating informal settlers o quote-unquote sinasabi na squatter, ngayon landowners na. No? Inubos po namin yan at pabahay namin, sariling pera po namin ang ginamit namin. Pabahay po ito ng lungsod ng Mandaluyong. Yun ang inuna. At yun ang dadalhin natin dito sa Senado. Marami tayong tatalakayin. Number one, kuryente. Alam natin mahirap ang kuryente. Tayo ang pangalawa isa sa pinakamahal sa buong ASEAN. Tingnan natin, bakit nagkakaganon? Yung bang mga VAT, yung ating mga grid, no? In fact, sa isang hearing, sinasabi ito ni Cusi noong 2021 sa Senate hearing. Meron tayong excess na 2,543 megawatt, no, na power sa Visayas at Mindanao na pwedeng i-augment sa Luzon. Pero ano nangyari? Hindi nadala because yung transmission line kulang. Hindi ba? Isipin mo kung bumaba ang kuryente mo. This will mean dadami manufacturing, dadami po ang trabaho. At pangalawa, siguro tignan din natin ang agrikultura. Ang ating mga farmers. Ang ganda ng ano niya. Magandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Plataforma niya po. No, unang-una na magsasaka. Magpa 5-6 yan, uutang yan, sigurado. Siguro, importante po number one natin po ito mga kababayan. Number one sa Senado, Abalos. Para mawala sa lahat sa magsasaka. Incentivize natin ang mga lupang agrikultura dahil baka mag-convert sila. Kung kailangan babaan mo. First time niya na mag-senador mga kababayan. So bago naman, it is what is called new faces in the Senate. No? So yun, malapit sa sikmura, pagkain, yung mga pabalik-balik na lang po sa Senado, wag kung na. saan ako ngayon ang DILG governance. Ano ito? Nakakasawa din. Local Government Code 1991 pa yan. Yan ang Biblia ng lahat ng mga ng istruktura Well experience ng po gobyerno. siya. Pero luma na, nakikita natin depekto. And Nakalagay performer. dito ang barangay, ang papagawa ng barangay road. Hindi na po pwede yun. Yung polisiya sa agriculture. Sabi niya gawa, hindi i-involve salita. natin, effective ba ito? Hindi. Sa kalusugan, sinasabi rito, lahat ng probinsya kailangan may tertiary hospital. Sabi ng code. Pero hindi lahat pinanganak ng mayaman. May mga probinsyang mahihirap. Hindi nila kaya ito. Dapat pasukan ito ng national government. So yun, aside from the fact na of course, ang ating criminal code is already outdated. Being a lawyer myself, tayo lang yata ang may batas na dischero. Dischero is basta ano ka sa adultery, hindi ka makakapasok within a certain area. Maski sa Spain, wala nang dischero no? So maraming pwedeng gawin sa Senado. Mon Galvez, TV5. Sec, magandang umaga po. Mon Gualvez from TV5. Yeah. Sir, given those somehow accomplishments you had at saka mga nagawa po from local government, how are you preparing as well sa pagharap po sa mga bashers or sabihin natin sa social media? How are you ready to face those at least masabi ho yung mga accomplishments that you had? Given na sa top 12, pumapasok ko kayo sa ilang survey pero nasa bottom. Well, ako'y naniniwala, no? Unang-una bagong mukha po ako, no? Ang aking first time na may Abalos na papasok po sa politika. Given yan Pero naniniwala naman ako mapanuri ang ating mga botante, no? So I'm offering myself dito po sa nagawa ko nung ako'y mayor, nung ako'y DILG, nung ako'y MMDA. Mahirap din yun, COVID yun, and you have to unite, at naging template nung araw ay ang Metro Manila.
Bashers, wala akong problema sa bashers. Basta alam mo sa puso mong tama ginagawa mo. Kung lahat ng bashers sa asikasuhin mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. No? As long as alam mong tama ito, no? Let's do what is right. No? And of course, natural lang kritisismo. Pakinggan mo naman ito. Tingnan mo, baka tama naman sila. Correct. I-research mo. Dapat hindi At kung sensitive. tama naman ito, i-correct mo yung dapat mong gawin. Pero Hindi yung pag nagbabash ka, kininiticize baka po, sila pinabashers, nagmumura. pinabash ka lang for no reason at all. Pabayaan mo na. Pabayaan mo na sila. Kung lahat ng kumakahol sa kanto, titigilan mo. Yes. Hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. Correct. Ang dami kong pinagdaanan na ganyan. Yes. At hindi ko sila pinansin. Ang importante, mission accomplished, nagawa ko po yung Tama. dapat ko magawa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary. Sir, one last photo off sa gitna po. Oh. Photo ops na po. So, number 1 po natin, Abalos. Number 1 for Senator. Yung iba po na pumapasok na sa Magic 12, wag na natin ikampanya kasi ano pa man, sigurado na sila kasi pumapasok, malakas sila yung kandidatura nila. Yung hindi pumapasok pero magaling po, tulad ni Secretary Abalos, ipasok natin sa 1 to 5. Nagna number 1 po si Tulfo eh. So ipasok natin sa 1 to 5, Abalos. Tapos isama na rin po ninyo si Mark Gamboa para may magre-represent din sa mga online sellers at ating mga vloggers para sa digital economy. Kailangan natin ngayong panahon ng ating bagong Pilipinas. O di ba? So tingnan natin yung iba pang mga nag-file. Si Chavit pala, Chavit Singson, nag-file na rin po. Yan po si Chavit oh. Tatakbo din na senador. Pakinggan din nga natin yung kanyang agenda. Ako po, former Governor Chavit Singson ng Ilocosur. Ang gagawin ko po, manalo at patalo yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000 ang porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time, Mr. President, mangyayari na yan. Dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycles, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Ang magagaranti yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Buong Pilipinas po yun, malaki po yun, ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea, or 500 billion. At mag-uumpisa na po kami by December, latest January. Mass production na po kami. Quality dahil Korean technology, pero dito gagawin. Ang body, manipis po na bakal, pero di kinakalawang. So na-check na po lahat yan. Yung prototype ng dalawa nandito na, ginagamit na ngayon yung mga transport group. At nagpunta mga transport group sa bahay, sabi ko, hanapin nyo muna yung pinakamura para hindi nyo ko mabintangan na nagdinegosyo dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na walang sasakyan para sa mga mahihirap. So nagharap po sila sa China, Korea, Philippines, pinakamura po 3 million. Kako, para tunay na tulong gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo 1.2. More than 1/2 ang hinati ko. 1.2. Buong Pilipinas po yun. At may dagdag pa doon yung card na ginagawa na namin. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan na kung anong bayan nila, yun ang card nila. Etong card na ito, international, worldwide, dahil Visa card. Narbacan card. Lahat ng bayan magkakaroon. Ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. So, ito po, gawa-gawa na namin pero maandar. So, yun po gagawin ko, manalo at patalo.
para matulungan ang ating kababayan uunlad ng ating bansa dahil ang ekonomiya natin pag nasa bangko ang pera. Ang pera ng mga tao ngayon karamihan nasa unan lang, tinatago kung saan tinatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may tayasabong nawala na. So makakatulong po ito, ginagawa ko na, gagawin ko, at mas marami akong magagawa, mas madali kong magawa kung ako ihalal na senador. Okay, maraming salamat. Yan si Chavit, gusto niyang tulungan mga kababayan, yung mga jeepney drivers. Isa pang nag-file ngayon si Ariel Kirubin, isa pong dating rebelding colonel. Kasama to yata sa nag-alsa noon, retiradong sundalo. Pakinggan din natin kung ano yung agenda niya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ariel Kirubin, ama, asawa, sundalo, Pilipino. Inaalay ko muli ang aking sarili para sa ating bayan. Tatakbo tayo na senador na sinusuportahan ng Nationalista Party. Ngunit, independent po tayo sa lahat ng mga political slates. Tatakbo po tayo sa 3 dahilan. Una, matagal ko na pong hangarin o palagi ko pong gusto sana na matupad yung aking pangarap na mapalaya ang lahat sa gutom at kahirapan. Pangalawa, gusto ko rin, gusto natin na mabigyan ng kalidad na edukasyon ang mga kabataan, lalong-lalo na ang mga panganay, dahil sila ang tinatakbuhan ng pamilya tuwing nagkakaroon ng problema. Pangangailangan. Pangatlo, bilang isang retiradong Marines, hindi natin kaya na nakaupo, nanunood na lang tayo habang paulit-ulit nila tayong inaapi sa West Philippine Sea. Protektahan natin to at ipaglaban ang ating karapatan. Ito'y para sa seguridad natin at kinabukasan. Galit po tayo, sa mga magnanakaw, mandarambon, na patuloy lang tayong niloloko, nagpapayaman, sa kahit na naghihirap pa ang mga taong bayan. Ako po si Ariel Kirubin, bayani ng masang Pilipino, ay inyong senador sa Senado. Ngayon, pati pala si Nora Honor po, si kabayang Nora Honor, national artist, pumasok uli sa politika, party list. Yan po, Nora Honor joins party list group People's Champ Guardians. Pakinggan natin. Ako po si Nora Villamayor. Ay, isa na maliit. Sa totoo lang, nininervyos ako talaga. Hindi ko po inisip na mapunta ako dito na magsasalita sa harap ninyo. Pero sa kagustuhan ko po na walang himala, makatulong po sa ating bayan, makatulong po sa mga kasamaan ko sa industriya ng musiko sila, ay kaya po ako naglakas loob at talagang gusto makatulong para sa lahat, lalo na sa ating mga kababayan. Ang aking pong pasasalamat sa People's Champ Party List, sapagkat sila po ang nakiusap sa akin na tutulong para matupad ko po yung aking pangarap na makatulong sa ating mga kababayan. Yan lang po.
Salamat po. Okay, maraming salamat po. Sir, excuse me. Wait, mag-interview na po kayo ngayon. Anyone? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Nick Enciso, D8, isa po sa nominado ng People's Champ Party List. Alam niyo po, nabigyan kami ng encouragement ni Ate Guy kasi matagal ko na po siyang kaibigan, parang kapatid ko po siya. At sinabi niya sa akin, Nick, paano ba ka makakatulong sa taong bayan? At sabi ko, Ate Guy, nasa puso ang pagtulong at alam ko nasa sa iyo yun. Kaya sabi ko, Ate Guy, ituloy natin itong People's Champ Party List. Dahil alam niyo naman, pag kayo nagsasalita galing sa puso, hindi kayo nambubola. Ang katotohanan po, ito pong grupo namin bago lang po ito na buo. Halos isang buwan lang wala po pong 2 buwan Dahil nasa puso po ang pagtulong namin sa kapwa, kagaya ng ginagawa ni Ate Guy. Alam niyo po sa Ate Guy, very generous yan Pag mayroong lumapit yan, kahit na, Jesus Maria, masyadong matulungin. Kaya isa sa katuparan po namin ang pagtabang, ang pagtabang pagbikol tuloy. Bicolano kasi sila. Pagtulong sa kapwa. At mas lalo po, mahal na mahal ni Ate Guy po ang industriya. Sabi niya sa akin, yung mga reporter, yung mga galing sa pelikula, tulungan natin yan. Naku, manay, isa lang ang layunin natin. Kaya ang People's Champ po, yan ang sama-sama ng mga farmers, fishermen, OFW at karpentero. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Okay, sir, mag-a-answer na po kayo ng katanungan. Tapos na po. Tapos na po yung 10 minutes. Ngayon, isa pang party list mga kababayan, nag-file ngayon yung Ako Bicol at yung humarap sa media po, yung aming kababayan dito. Tatakbo sana siya na mayor ng Legazpi City, si Pido Garbin. Personal nating kaibigan, pero sabi niya, ni-request mismo ni House Speaker Martin Romualdez, tumakbo na lang siya under Ako Bicol as party list representative para makatulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga agenda po na kailangan ng legislation sa Congress para sa patuloy na pagsulong ng ating bagong Pilipinas. Pakinggan natin mga kababayan si Attorney Pido Garbin. Dati na siyang congressman ng Ako Bicol. Nagbabalik lang siya as second nominee. Ang first nominee po si Ako Bicol Party List and Chairman on Committee on Appropriations. Nagalit si Inday. Si daw, ang nagkukontrol lang, dalawa ang tao lang ang nagkukontrol ng kwarta ng pundo ng Pilipinas. Si Saldico. Pagkatapos si House Speaker Martin Romualdez, yan ang akusasyon ni Inday. Paano man mangyaring 2 tao? Paano na yung mga senador? Malabo yung mga akusasyon ni Inday. More than 300 congressmen. May 24 mga senador. At yung budget po, ang nagka-craft niyan, yung mga departamento, sinasubmit lang for approval. Tapos deliberations. Kailangan i-defend mo yung budget mo. Lalo yung paliwanag mo paano mo ginastos yung kwarta. Kasi yung Congress has the power of the purse. Kailangan man bigyan ka lang ng bigyan ng kwarta. Tapos ayaw mong ipaliwanag kung paano mo ginastos. Nagagalit masyado si Inday. Pakinggan natin ngayon si Pido Garbin. Equal party list. It's a second nominee daw siya. Una ko kaming lumahok sa party list system in 2010. And then when we first joined the party list election, we were so fortunate that we were given 3 seats in 2010 election, garnering 1.5 million votes. In 2013, we won another 2 seats. In 2016, again, we were number 1 in the party list election. We had 3 seats. 2019 and 2022 elections, na-maintain namin yung 2 representations in Congress. So right now we have 2 representatives in Congress in the person of Congressman Saldico, the chair of the Committee on Appropriation, and Congressman Chin Bungalon.
the Assistant Majority Leader and Vice Chair of the Committee on Appropriation. So that's it. Our constituency is the 6 provinces of the Bicol region, being a regional political party. So mainly Bicolanos. So, mga Sir, questions? you still have 50 seconds? You still have 50 seconds. They can now ask questions. Okay na. Iho, introduce mo sarili mo at yung media organization mo. Good morning, Congressman. Michael Rojas po from Radyo Pilipinas. Sir, I don't know kung nasagot lang po ninyo yung paratang po ni Vice President Sara Duterte. Yun. Kasama raw po sa mga may hawak ng budget ay ang party ni sa Ako Bicol at si House Speaker. Ano pong komento ninyo tungkol dito? Siguro hindi niya alam yung sistema ng paggugobyerno. The budget emanates from the House of Representatives. Ignorante, madaling sabi ni Day. But when you talk about approval of the budget, it's being approved by the total numbers of the House members, meaning buong kapulungan ng Kongreso, hindi lang House of Representatives, pati Senado. And that's why I think she has to attend budget hearings for her to know how the budget process goes. So baka hindi lang ho alam niya kung paano ipasa ang budget, and that's why it is incumbent upon her to attend all the budget hearings. Being a party list po ng Ako Bicol at nabanggit po ninyo kung kailan kayo katagal na sa Kongreso, pwede niyo ba kaming bigyan din ng konting ideya lamang or impormasyon kung saan po naman po dinadala ng Ako Bicol yung inyo pong pondo na nakukuha sa Kongreso sa mga panahon po kayo ay lalo po nung nakakaroon 3 upuan po ang inyo nakukuha sa Kongreso? Wala ko kami nakukuha ang pondo, but we initiate funding for different agencies of the government, and they are the one who implements the same. So every time there's a budget hearing, we actively participate in all the Matalino budget po si Pido. to see to it that the budget for Personal the nating kaibigan, taga rito sa Legazpi. to continue the programs in advocacy of which we advocate. Like for example, sa Department of Education, we advocate building new classrooms and repair of new classrooms para maiwasan yung congestion. So ang nag-i-implementa ho niyan ay ang Departamento ng Edukasyon. And the same way that in the Department of Public Works and Highways, like for example roads, flood controls, and even yung iba pang mga major infrastructure projects, ina-advocate ho namin, ina-initiate ho namin yung funding. So sila ho yung nag-i-implement ng lahat. Same with the Department of Agriculture, the farm-to-market roads and irrigations. What we do is we actively participate in all the deliberations upang mabigyan ng pondo yung mga departamento na nangangailangan. At yung aming inilalaban doon, agrikultura, edukasyon, social services, ay supisyente yung pondo para mapunta sa mga nangangailangan. Next question, please. John. Please. ABS-CBN. Hi sir, good morning. Earlier this year, isa kayo sa mga proponents ng People's Initiative, and pagbalik nyo, if ever makabalik po kayo sa Kongreso, bubuhayin nyo po ba ito? Kasi medyo tumamlay siya eh. Well, tama. Not only the proponent of the People's Initiative, but you know, as you remember, in the 18th Congress, I was the chair of the Committee on Constitutional Amendments, wherein we were able to pass the resolution of both houses number 2 patungkol doon sa economic provisions of our Constitution. So I think that was the farthest that we have gone, na kung saan supermajority ng 18th Congress ay binutuhan yung pag-aamenda ng restrictive economic provisions ng ating saligang batas. And if you will ask me if I will continue to fight amending the said restrictive economic provision, na kung saan ito yung naghahadlang sa pagpasok ng dayuhang nangangapital o those foreign direct investment because of those restrictions imposed by the Constitution, the 36-year-old Constitution, ilalaban ko pa rin. Hindi ko ito titigilan. I think this is one of the hadlang sa pagunlad ng ating ekonomiya.
So yan muna mga kababayan, kasi kami ni Mrs. magkikipiesta doon sa leader ni Pido. Alam niyo, kasama namin dito sa bahay yung punong barangay yung asawa. Yung kasama namin dito sa bahay. Nag-invite naman po, piyesta sa kanilang barangay ngayon. Makikikain kami ni Mrs. So papunta na po kami mga kababayan sa barangay. Kuan lang, mga ilang minutes lang naman kami mga kababayan. Yung barangay po nasa kuan siya, nasa paanan ng Bulkang Mayon. Malapit lang naman dito po, mga I think mga 7 kilometers away galing dito sa mismong sentro ng Legazpi City. Barangay na po siya. And during eruption ng Mayon volcano, ang mga residentes doon, bumababa sila, dinadala sa mga evacuation centers po. Pero actually, yung barangay na yon, di man yon talaga, di man yon tinatamaan ng yung mismong eruption, yung tawag dito, yung daloy ng mga pyroclastic materials, tawag dito sa amin uson. Hindi man yun, yung umaapoy na mga bato, lava. Kalimutan ko. Pumunta nga pala kami doon baga sa Lava Front, Barangay Bunga. That's neighboring barangay yung pupunta namin ni Mrs. Nakakaya naman kasi hindi kami pumunta doon kasi siyempre nag-invite. At nakakatuwa din siyempre yung makipag-fiesta, di ba? So yun yung aming gagawin ngayon, matikman nga yung mga Bicolano food, lechon, adobo sa asin, kung ano-ano pa na putahe. Ano nga yung masarap, yung igado. Di ba? Yung dinuguan. Yan ang usual putahe na niluluto sa barangay. At siyempre, hindi naalis sa amin dito pag fiesta, yung ibos at suman. Iwan ko kung anong tawag sa inyo. Yung suman, alam ninyo. Yung ibos, yung malagkit po siyang bigas na nilalagay po sa nilalagay sa, tawag dito sa amin, arikurong. Yung dahon ng niyog, yun ang pangpatos, pangbalot. Yan, tawag dito sa amin ibos. Iiwan ko sa inyo kung i-comment na lang po ninyo kung alam niyo yung description. Malagkit siya, niluluto siya mga kababayan sa gata din po. Pero yung gata, kinakailangan pinapakulo yun ng halos magkuana po siya. Parang dali lang. Paliko na tayo. Palapit ng palapit. Lumapot. Pag malapot na po yung gata, ayon, inalo doon yung malagkit. Tapos nilalagay sa arikurong. Yun ang ginagawang pambalot. Ginagawang parang yung ibos nga. Ayun. Tapos pinapakulo. Pigsasapna tawag dito. Ano nga yung sapna sa Tagalog? Sinasaing. Pero na may balot na siya. Matagal siya na niluluto. Kailangan yung pinapakuluan siya sa tubig. Kailangan yung tubig niya lampas doon sa dami ng nakabalot. Mga depende sa mga ganyan kalaki, ganyan kahaba din para makain po. Pahaba yung itsura niya, pabilog pahaba. So yun ang ibos mga kababayan. Yan talaga yung preparation sa mga fiestahan dito mga kababayan sa Bicol. Kaya napakasaya at masarap maki-fiesta.
sa mga barangay, masaya. Di ba? Malapit na tayo, mga kababayan. Paliko na. Ambulansya. Paliko na tayo rito. Papasok na. Yan. Di ba? Maganda rito. Palapit na tayo sa sa paanan ng Bulkang Mayon. Pero nakita ninyo, yung barangay po, parang parang nandyan din sa Metro Manila. Di ba? Sa mga subdivision po sa Metro Manila. Hindi yung mga big time na subdivision, yung mga ordinary subdivision. Ganon din po dito. Yan. Malapit dito mga kababayan, dyan sa bandang yan ng Mayon Volcano, nakikita ninyo yung project noon ni dating First Lady Imelda Marcos, yung Bliss Project. Dito, itong barangay na to, ayan dyan mismo. Yan. Dyan mismo mga kababayan. Napakaganda ng community. Dito sa may tricycle, yang papunta papasok na kalsada, yan sa may tricycle na yan, yan yung Bliss Project ni Mrs. Imelda Marcos. Palampas tayo. Yang banda sa sa kanan, bandang kanan dito. Dito sa sa kabila nitong anong tawag dito? Palayan. Sa kabila niyan, yun ang Bliss Project ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Lalaki na po ng bahay dyan. Malapit na po tayo, mga kababayan. Walang katao-tao rito parang nandun sa kabilang barangay. Sunod na barangay po. Nasa sunod na barangay yung pupuntahan natin. Nandun na yata yung mga tao rito, nakikikain. Walang katao-tao rito sa kalsada. Diba? Ganyan dito po. Pag may pag may pistahan, yung mga barangay sa paligid, naubos pumupunta, nakikipiesta kasi karamihan dito magkakamag-anak. Yan nakakain na siguro to. Pauwi na. Alauna na nga po na kasi. So lunch time, mga kababayan. Nandito na tayo sa barangay. Matao-tao na rito. Ibig sabihin nagsisimula na yung kasayahan. Yan, may mga sasakyan sa paligid, mga tricycle, motorcycle. At may may dekorasyon na po na pang fiesta. Kikita ninyo. Actually, ito yung barangay ng may farm kami rito po kasi we have a farm dito po sa barangay na to. Hindi naman po malaking farm, maliit lang naman. Kasi laki kami sa farm. Hindi tulad ng farm ni Alice Goo. Di ba? Yun, mga kababayan. Masaya rito. Fiesta time, kainan time. Yan.
Malapit na. Andito tayo. Ito na yung destination namin. Hanap lang tayo ng garahe. Dito na siguro tayo gagarahe. Diretso daw. Pwede tayo. Sa loob. Pwede tayo sa loob. Yan. Yun na yung nag-invite sa amin. Pwede tayong gumarahe dito. Saan? Dito na. Dito na ba? Okay na? Okay na? Sige. Okay na daw. Baba muna kami po. Magkikain muna. Dito na kami, mga kababayan ni Mrs. Magkikipista kami rito. Nandun si Mrs. Napakabilis. Tingnan ninyo sa pistahan sa barangay. Masaya rito, oh. Hello, kumusta kayo? Ay, talagang sarap ng pista. Happy pista po. Wag na muna niyan. Di pa, wala pang kain. Inuman ka agad po sa barangay. Ito po. Nakita ninyo. Hello po. Busog na? Busog na? Ano ba yung iniinom ninyo? Live tayo, live. Kumusta ninyo yung mga happy fiesta sa barangay Matana? Sarap ng sinabawan po. Tapos, diba? Kumain na kayo? Huwag kayong mahiya kumain kasi hindi man namin ito. Okay lang. Thank you very much. Sige, makikain din. Magkikikain kami rito. Ito po yung kainan. Kapitan. Asa na? Ay, si Kapitan. Ito. Kapitan, kumusta? Maraming salamat sa... Ito yung Kapitan dito. Yan, kumusta Kap? Okay man po. Pwede kami makikain rito? Opo. Sino yung mga bisita natin dito? Tapos na ba sila? Ito mga bisita ni Kap. Special yung handa sa amin ni Mrs. Ay, Mrs. Tingnan naman po ninyo, special yung kainan dito. Ito, yung nag-invite sa amin, di ba? Mga kababayan. Ito po, yung dati na namin laging kinakain. Crispy pata na naman. Ito yung, anong tawag dito, madam? Pork steak. Ha? Pork steak. Pork steak. Tapos, chop suey. Tapos ito, ano nga ang tawag dito? Lumpia. Ito po, mga kababayan. Ano nga to? Anong putay ni Kap? Ano ba yun, para basta naluto dito sa barangay, masarap. Ayos na yun. Ito yung paborito namin po, Bicol Express. Urabang, ang kanya, shrimp. Magmumukbang kami rito. Shrimp, balaw, urabang ang tawag sa Bicol. Tapos, karning baboy. Tapos, ginataan siya mga kababayan. Bicol Express. Ito yung special sa amin dito. Dapat may sili. Siling malalaki. Tapos ito, ano kayang luto ito? May kwan siya, may kasamang saba. Ito po, para marami yung makakain. Pag iiraban tawag dito sa amin, kailangan may atsara palagi. Para hindi masyadong masilya. Ano masilya sa Tagalog? May rabon. May rab. Sabi sa Bicol, may rabon. Ang hindi nawawala po sa pistahan, siyempre, itong igado. This is my favorite po, igado. Tapos ito po, matindi ito. May fruits. Di ba? So, yan po. Late kasi kami, kaya akala namin kami lang. Kanina pala, matao rito. Matao rito, kanina. Ngayon, yung mga politikong, imbitado ni Kap, nagsipag-alis na kasi alauna ng hapon na po. Kami kasi mga kababayan, sanay kami kumain ng pananghalian, mga 1 or 2. Di kainan na po, mga kababayan. Tikman nga natin. Ito muna. Ayan napakasarap ng kainan dito. Tikman natin ito mga kababayan. Sarap-sarap. Ano to? Ano tawag ito ba? Lumpia. Lumpia, Shanghai.
Masarap ng lumpia, mga kababayan. Tapos si Congressman Pido Garbin po, leader siya, si Kapitan. Ano Kap, invite mo si Congressman. Nakita ko pa lang, nag-file ng COC, ng second nominee ng AKB. Iya po, sabi niya... Ay, hindi ko pala natanong yung pangalan mo. Kap? Hilario Atun. Atun. Siya po ang punong barangay. Magaling itong si Kapitan Atun. Imagine yung incumbent dito po. Pero top notch sir kagawad ka, di ba? Hindi po. Pang-pito lang ako. Pampito ka? Oo. Last kang kagawad. Oo. Pero yung incumbent kapitan dito, tinalo mo? Tinalo ko po. Magaling talaga to. Leader po ito ni Congressman Pido Garbin ng AKB. Pupunta rito si Congressman? Opo. Nakita ko pa lang sa Manila, nag-file ng COC. Pupunta daw siya rito pagbaba niya ng eroplano, siguro uwi muna sila sa bahay nila. Madali lang naman. Pupunta raw sila. Tapos dediretso sa'yo. Opo. Kagabi po, nandito yung Sino nandito? Isam Ismail. Running to Sino yung lalaban na ikwento mo na nga sa akin, i-marites mo na. Sino yung lalaban na mayor ng mayor ninyo dito? Kasi siyempre yung incumbent dito kaya lang napalitan. Kasi nasuspend si Mayor G. Rosal. Ngayon ang pumalit siyempre yung successor, yung vice mayor. Ngayon si Pido Garbin sana tatakbong mayor. Ngayon nagdesisyon siya na kumandidato as second nominee ng AKB. Sino yung ilalaban ninyo dito? Actually po ang ilalaban niya yung bayaw niya, si Isam Ismail. Isam Ismail. Di ba board member yon? Punong barangay din? Punong barangay. Siya po ang ABC President ng Bilog ng Albay. ABC President ng Bilog ng Albay. Tapos ngayon, lalaban siya as mayor. Di ba napakabata pa noon? Hindi naman masyado pong bata. Pero maski po tinitingnan ng tao ng bata, kasi masyadong yung footage niya talagang... mistiso yun. Ipakita natin mamaya yung picture. Mistiso Pero kahit medyo bata pa siya, talagang matibay. Magaling makisama. At saka hindi siya mahirap makisamahan. Magaling, mabait. Nandiyan na sa kanya lahat Wala ka naman sabi. Siguro sa tingin ko, baka pag-file bukas, sasama kami bukas. Sasama ka sa filing? Opo. Last day bukas, di ba? Last day po. Bago po sila mag-file, siguro doon muna kami sa simbahan. May mass muna. Opo. Di ko po kung saan na simbahan. Di ko po alam. Baka sa Ligaspi, siyempre. Di ko po sure kung saan na simbahan. Sige Kap. Ayan po, ito po. Si Isam Ismail. Siya yung tatakbo pong mayor ito. Ito si yung vice mayor na tatakbo rito. Kapatid siya ni Congressman, One Rider Congressman Rods Gutierrez, yung isa sa pinakamagaling mga kababayan na congressman na member ng Dayangans. Kapatid nito, siya yung tatakbong vice mayor Kap? Si Luis Gutierrez. Si Luis Gutierrez. So, ito pala yung tatakbong vice mayor. So, parehas sila parehas sila napakabata pa Kap. Bata pa. Siguro pero kahit bata pa, matanda ng isip nila para tumulong. Magaling. Mas siya, mas matured pa kay Inday. Matanda sa mag-isip sila, mature mag-isip at matatalino. Di ba? Gusto nilang tumulong sa tao. Anyway, stop muna ako ng vlogging para makakain na po kami. Sayang nitong pagkain kung hindi natin matikman, mga kababayan. Bless this, O Lord. Itong pagkain na nakahain sa amin, maging nourishment sa aming kalusugan. In Jesus' name, Amen. Yan muna po. Bye-bye muna. God bless.